Mga hayop na akala mo wala sa Pilipinas. Pero, meron pala! Pinoy's World TV. Number 15. Philippine Porcupine. Akala ng marami kapag porcupine Africa o mainland Asia lamang. Pero meron tayong sariling Philippine Porcupine or Hystrix pumila. Isang species na endemic sa Palawan Faunal Region at matatagpuan sa Palawan, Busuanga at ilang kalapit na isla. Mukha itong malaking daga na binalutan ng mahahabang tinik. Karaniwang tumitimbang ito ng humigit kumulang 3.8 hanggang 5.4 kilos at maaaring magkaroon ng body length na mahigit 40 centimeters habang ang malalaking specimen mas mahaba pa. Nakatira ito sa lowland forest, secondary forest, grassland, agricultural areas, kuweba at maging sa mga lumang minahan. Nocturnal ito kaya mas aktibo sa gabi. Karanihang kinakain ito halaman, mga ugat, tubers, prutas, berries, balat ng puno at maging niyog. Paminsan-minsan nakakakain din ito ng insects at carrion. At hindi nito binabaril ang tinik gaya ng sa cartoons ha. Kapag nanganganib, tinataas nito ang quills, gumagawa ng rattling sound gamit ang specialized tail quills at maaari pang umatras patungo sa kalaban para maitusok ang matutulis na depensa nito. Number 14. Binturong or Palawan Bearcat. Parang pinaghalong oso at pusa kaya tinawag itong bearcat. Pero technically, hindi ito bear at hindi rin ito cat. Ang binturong or Arctictis binturong ay natural na matatagpuan sa Southeast Asia at ang Philippine population nito nasa Palawan. Kaya oo, may wild bearcat talaga sa Pilipinas ha. May makapal at titim itong balahibo, mahabang puting whiskers at malaking buntot. Ang katawan karaniwang nasa 61 hanggang 96 centimeters habang ang buntot maaaring 56 hanggang 89 centimeters. Umaabot din sa humigit kumulang 9 hanggang 20 kilos. Nakatira ito sa primary and secondary lowland forest at mahusay umakyat sa puno. Ang pinaka-espesyal dito ay ang prehensile tail. Buntot na nagagamit na parang dagdag na kamay para kumapit sa mga sanga. Bagamat kabilang ito sa order Carnivora, malaking bahagi ng diet nito ay prutas, lalo na figs. Kumakain din ito ng insects, rodents, ibon, itlog at minsan isda pa nga At narito ang kakaiba. Ang scent marking ng binturong ay madalas nilalarawan parang amoy popcorn. Kaya may kakaibang mamal sa kagubatan ng Palawan na literal na maaaring amoy sinihan. Number 13. Philippine Flying Lemur or Colugo. Kapag flying lemur, parang Madagascar ang unang papasok sa isip Ang Philippine Flying Lemur or Colugo or Cynocephalus volans ay sariling species natin. At mas nakakagulat, hindi talaga ito lemur at hindi rin ito totoong lumilipad. Cat-sized lamang ito at karaniwang nasa 1 hanggang 1.75 kilos. May napakalaking membrane na tinatawag na patagium na umaabot mula leeg hanggang kamay, paa hanggang buntot. Dahil dito, kaya nitong mag-glide ng mahigit 100 meters sa pagitan ng mga puno. Nakatira ito sa multi-layered tropical forest at nakikita rin malapit sa coconut at rubber plantations. Arboreal ito. Ibig sabihin, karaniwan ng buhay ginugugol sa mga puno. Herbivore ang Colugo. Kumakain ito ng young leaves, buds, flowers, prutas at tree snap. Isa sa kakaiba ay ang ngipin nito. Ang lower incisors parang maliliit na suklay na may maraming manipis na projections. Ginagamit ito sa pagkain at grooming. Kaya kung may makita kayong parang maliit na alien bat na bumubuka ang buong katawan at lumilipad mula puno hanggang isang puno, posibleng isa itong tunay na Philippine Colugo. Number 12. Philippine Pangolin. Akala ng marami,
Ang pangolin ay makikita sa Africa, China o ibang bahagi ng Asya. Pero meron tayong Philippine pangolin, Manis culiacensis, na endemic mismo sa Palawan region. Matatagpuan ito sa Palawan at ilang kalapit na isla gaya ng Culion at Busuanga. Mukha itong mamal na nakasuot ng armor. Ang overlapping scales nito ay gawa sa keratin, parehong material na bumubuo ng ating kuko at buhok. Karaniwang ilang kilo lamang ito. Isang scientific reference ang nakalalagay ng timbang na humigit kumulang 1.8 hanggang 2.4 kilos, habang nag-iiba ng malaki ang total length dahil napakahaba ng buntot nito. Nakatira ito sa lowland forest, grassland, secondary growth at minsan agriculture areas. At huwag ninyong hanapan ng ngipin. Walang ngipin ang mga pangolin. Ants at termites ang pangunahing pagkain nito. Binubuksan nito ang anthill gamit ang malalakas na kuko at pagkatapos ay ginagamit ang mahaba at malagkit nitong dila. Kapag may predator, bumibilog ito na parang armored ball. Sa kasamaang palad guys, isa rin itong species na matinding nanganganib dahil sa illegal wildlife trade. Number 11. Coconut Crab. Mukha itong creature mula sa isang monster movie pero meron ito sa Pilipinas. Ang coconut crab or Birgus latro na tinatawag ding tatus, umang o alimangong lupa ang pinakamalaking terrestrial arthropod sa mundo. Kapag fully grown, maaari itong umabot sa humigit kumulang 4 kilos at halos 1 metro ang span mula dulo ng isang paa hanggang sa kabila. Adult coconut crabs halos buong buhay ng terrestrial. Nakatira sila sa coastal forests at gumagawa ng burrow sa lupa o nagtatago sa limestone crevices. Omnivorous scavengers sila. Kumakain ng prutas, pandan fruits, nyog, vegetation, carrion at maliliit na hayop. At malakas ang kanilang sipit ha. Kaya nilang manipulahin at buksan ang matitigas na pagkain kabilang ang niyog. Documented ang species sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kabilang ang Batanes, Calayan, ilang isla malapit sa Cebu at Antique. Noong May 2026, 11 coconut crab pa ang na-rescue mula sa illegal scale or sale at binalik sa Gaspar Island, Marinduque. Number 10. True Giant Clam. Hindi ito ordinaryong taklobo. Ang Tridacna gigas ang pinakamalaking living bivalve mollusk sa mundo. Ang shell nito ay maaaring lumampas sa 1 metro at may records na nasa humigit kumulang 1.3 hanggang 1.5 meters. Ang malalaking specimens ay maaaring umabot sa napakabigat na timbang. Nakatira ito sa mababaw at maliwanag na coral reefs. Kadalasan wala pang 20 meters ang lalim. Filter feeder ito at kumukuha ng microscopic plankton sa tubig. Pero malaking bahagi ng energy nito ay nagmumula sa microscopic algae na nakatira mismo sa tissues nito at gumagamit ng sunlight para gumawa ng pagkain. Ang nakakagulat, native talaga ang true giant clam sa Pilipinas. Ngunit dineklarang local extinct matapos mawala ang wild populations. Noong 2017, 5 breeders sa Palawan ang nagkumpirmang Philippine native at ginamit ang conservation breeding at reef restocking programs para maibalik ang species sa ating karagatan. Number 9. Chambered Nautilus. Mukhang fossil na biglang nabuhay at technically, isa nga itong miyembro ng napakatandang evolutionary lineage. Ang Nautilus pompilius natural na matatagpuan sa Pilipinas. May spiral shell itong nahati sa maraming chambers. Habang lumalaki ang Nautilus, gumagawa ito ng mas malaking chamber at iniiwan ang mga nauna. Kinokontrol nito ang gas at liquid sa chambers para makatulong sa buoyancy. Sa Philippine populations, ang shell diameter ay karaniwang 17 hanggang 18 centimeters. Nakatira sa deep reef water slopes at continental shelf waters. Maaari silang matagpuan mula sa relatively shallow depths hanggang daan-daang metro sa lalim ng dagat.
Carnivorous scavenger ang Nautilus. Kumakain ito ng crustaceans, carrion at iba pang maliliit na marine animals na nahahanap gamit ang napakarami nitong tentacles. Habang ang octopus at squid halos walang external shell, ang Nautilus parang living reminder ng napakatandang mundo ng cephalopods at bahagi pa rin ito ng biodiversity ng Philippine Seas ha. Number 8. Dugong or sea cow. Kapag sinabing dugong, Australia agad ang naiisip ng marami. Pero meron ding wild dugong sa Pilipinas, guys. Lalo na sa Palawan at ilang coastal areas na may malalawak na seagrass beds. Ang dugong or dugong-dugon isang malaking marine mammal na kulay gray, may bilugang katawan, paddle-like flippers at buntot na kahawig ng sa dolphin. Karaniwang umaabot ito sa humigit kumulang 3 meters at maaaring tumimbang ng nasa 300 hanggang 400 kilos. Ang pinakakakaiba dito, herbivore ang dugong. Pangunahing pagkain nito ang seagrass na kinakain nito habang dahan-dahang gumagapang sa mababaw na seabed gamit ang malapad nitong nguso. Nakikita ito sa protected bays at coastal waters na may maraming halamang dagat. At mas surprising pa, mas malapit ang evolutionary relationship ng dugong sa elephants kesa sa whales at dolphins. Kaya ang sea cow na madalas nating makita sa documentaries ng Australia, meron din mismo dito sa Pilipinas. Number 7. Oceanic manta ray. Para itong malaking ibong lumilipad sa ilalim ng dagat. Ang oceanic manta ray or Mobula pyrostris ang pinakamalaking ray species sa mundo at confirmed na makikita sa Pilipinas. Ang common discweed nasa humigit kumulang 4.5 meters pero may maximum records na umaabot sa mahigit 9 meters ang lapad. Sa kabila ng napakalaking katawan, hindi tao o malalaking isda ang pangunahing kinakain nito. Filter feeder ang mga manta at kumakain ng plankton, maliliit na crustaceans at paminsan-minsang small fish. Makikita sila sa productive coastal waters, offshore pinnacles, seamounts at malalim na ocean areas. Partikular na importanteng lugar ang Ticao Pass at Manta Bowl sa Masbate kung saan parehong reef at oceanic manta rays ang naitatala dito. At bawat manta ray mas sariling pattern na spots sa ilalim ng katawan. Parang fingerprint natin, kaya nakikilala ng researchers ang individual animals sa photographs. Sa isang national database, dandang individual manta rays na ang na-identify sa Pilipinas. Number 6. Irrawaddy dolphin. Kung ipapakita mo ang mukha nito ng walang context, baka isipin mong baby beluga whale ito. Ang Orcaella brevirostris may bilog na ulo, walang prominenteng beak at flexible na leeg. Average length nito ay humigit kumulang 2.1 meters at average weight na nasa 124 kilos. Mas kakaibang habitat nito kumpara sa maraming dolphin. Mahilig ito sa shallow coastal estuarine at brackish waters, mga lugar kung saan naghahalo ang freshwater at saltwater. At syempre, meron tayo nito sa Pilipinas. Ang Malampaya Sound sa Palawan tahanan ng isang maliit na at isolated population. Ang pinakahuling population estimate na binanggit ang importanteng Marine Mammal Area Assessment 35 individuals na lamang. May isa pang population na natuklasan sa bahagi ng Visayas. Fish, crustaceans at cephalopods ang kinakain nito at may behavior pa silang pagbuga ng tubig na maaaring makatulong sa pag-herd ng isda. Ito ang isa sa mga hayop sa listang ito na talaga namang nagpapatunay kung gaano ka-unique ang Philippine marine ecosystem. Number 5. Megamouth shark. Megachasma pelagios. Isa sa pinakabihira at pinaka-weird looking shark sa buong mundo at documented din ito sa Pilipinas. May napakalaking ulo at sobrang lapad na bibig ang shark na ito, pero sa kabila ng nakakatakot nitong itsura,
Filter feeder lang ito ha. Ang pangunahing pagkain nito ay krill, plankton, jellyfish at maliliit na marine organisms. Karaniwan itong ilang metro ang haba at ang malalaking specimens ay maaaring lumampas ng 5 meters. Deep water species ito, kaya bihira itong makita ng tao habang buhay. Maraming megamouth encounters na naitala sa Pilipinas pero isa sa pinakaimportanteng discoveries ay nangyari sa Aurora noong 2023. Isang adult female megamouth ang natagpuan, may 7 pups na naging unang scientifically documented pregnant megamouth shark sa buong mundo. Kaya ang Pilipinas hindi lang tirahan ng species na ito. Naging bahagi pa tayo ng isang napakahalagang discovery tungkol sa isa sa pinakamisteryosong shark sa planeta. Number 4. Melon-headed whale. Ito naman ang hayop na nagbigay ng isa sa pinaka nakakagulat sa Philippine wildlife sightings ngayong 2026. Ang melon-headed whale or Peponocephala electra ay isang maliit na toothed whale na halos 2.7 meters ang haba at humigit kumulang 200 kilos. Dark gray o halos black ang katawan. Pointed ang flippers at bilugan ng ulo na walang obvious beak. Deep tropical waters ang paboritong habitat nito. Fish, squid, cuttlefish at shrimp ang kinakain nito at madalas silang nagpapakain sa gabi. Napaka-social ng species na ito. Sa ibang bahagi ng mundo, maaaring umabot sa daan-daan o mahigit 1,000 ang isang aggregation. At noong July 19, 2026, isang pod na tinatayang nasa 50 melon-headed whales ang nakita sa municipal waters ng San Jose Occidental, Mindoro. Hindi ito viral, fake video o maling identification lamang ha. Ang rare sighting ay inulat mismo kaugnay ng DNR Mimaropa. Kaya minsan, hindi mo kailangan pumunta sa Hawaii para makakita ng exotic tropical whales. Maaari silang lumitaw mismo sa Mindoro at syempre sa Pilipinas. Number 3. Sperm whale. Kung nabasa nyo ang Moby Dick, baka isipin ninyong napakalayo ng mundo ng sperm whale sa Pilipinas. Pero documented ang sperm whale or Physeter macrocephalus sa Philippine waters kabilang ang Bohol Sea. Itong pinakamalaking toothed whale. Adult females karaniwang mas maliit habang matured males maaaring umabot sa humigit kumulang 16 meters or 52 feet at nasa 45 tons! Napakalaki ng ulo nito. Umaabot sa halos 1/3 ng katawan at dito matatagpuan ang spermaceti organ na mahalaga sa sound production. Deep sea hunter ang sperm whale. Karaniwan itong sumisisid ng mahigit kumulang 600 meters at may kakayahang pumunta ng mas malalim pa. Squid ang sikat nitong prey pero kumakain din ito ng deep water fish, sharks at skates. At very recent ang patunay ng presence nito sa Pilipinas. Noong March 2026, humigit kumulang 54-foot sperm whale ang nastrand sa Zamboanga, Sibugay. May isa ring naitala na 12.3 meter female na natagpuan sa Sarangani noong February naman ng 2026. Number 2. Humpback whale. Meron pala nito sa atin. Oo, at hindi lamang sila basta naliligaw dito ha. Ang waters ng Babuyan Island sa Hilagang Luzon ang tanging kilalang wintering at breeding ground ng humpback whale sa Pilipinas. Ang humpback whale ay maaaring umabot ng humigit kumulang 12 hanggang 16 meters at ang pinakamalaki ay nasa paligid ng 40 tons. May napakahahaba itong pectoral fins, distinctive hump sa likod at malaking tail fluke na may unique pattern, parang fingerprint ng bawat whale. Kumakain sila ng krill at maliliit na schooling fish pero kapag nasa tropical breeding grounds, malaking bahagi ng kanilang panahon nakatuon sa mating, calving at pagpapalaki ng young. Sikat din ang males dahil sa kanilang mahahabang whale songs. Ang Western North Pacific humpbacks ay naglalakbay ng napakalayo sa pagitan ng feeding at breeding areas at bahagi ng migration network nila
ang Northern Philippines. Kaya sa ilang panahon ng taon, ang tahimik na karagatan sa may babuyan nagiging nursery at breeding area ng isa sa pinakasikat na whales sa buong planeta. And at number 1, Blue Whale. Ito ang pinaka hindi kapani-paniwala. Ang pinakamalaking hayop na nabubuhay sa kasaysayan ng mundo ay dokumentadong makikita sa Pilipinas. Ang blue whale or Balaenoptera musculus ay mas malaki pa kaysa anumang kilalang dinosaur pagdating sa body mass. Sa Northern Hemisphere, maaaring itong umabot ng humigit kumulang 27 meters, habang ang pinakamalaking blue whale sa mundo maaaring lumampas ng 30 meters at tumimbang ng mahigit kumulang 100 tons. At sa kabila ng laki nitong parang barko, tiny animals ang pangunahing pagkain nito, ang krill. Gumagamit ito ng baleen plates bilang giant filter at kayang kumonsumo ng ilang toneladang krill sa isang araw kapag feeding season. Napakalakas din ang vocalizations nito, kabilang ang blue whale sa pinakamalalakas na hayop sa planeta. Ngayon, ang pinaka magandang bahagi. Ang Bohol Sea ay kinikilala bilang tanging known area sa Philippines kung saan positively identified ang blue whales. Ang parehong dagat ay tahanan din ng napakaraming iba pang cetaceans tulad ng sperm whales, melon-headed whales at iba't ibang dolphins. May historical records din ng blue whales sa Philippine waters. Kaya habang iniisip natin kailangan pang pumunta ng Antarctica, California o malalayong bahagi ng Pacific para makita ang pinakamalaking hayop sa Earth, ang katotohanan may dokumentadong blue whales mismo sa ating bansa. Hey! At kung may isang hayop na talagang karapat dapat sa linyang ito, nasa Pilipinas lang ang pinakamalaking hayop sa mundo. At yan ang unusual na animals na makikita dito sa Pilipinas. Yung akala mo wala, pero meron. At kung may animals kayo sa listahan na pinaka na surprise na nandito pala, ano yun guys? Kasi kung ako tatanungin, nagulat ako na mayroong blue whale dito sa Pinas. O ano kayo? Comment nyo naman kung ano yung inyo. At syempre, huwag nyo naman kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe sa ating maliit na channel na sana lumaki in the future. Kasi may Pinoy dyan, may Pinoy doon, may Pinoy dito. At syempre, may Pinoy's World TV. Mag-subscribe, like, share, and comment na lang ha. Goodbye guys!